Halimbawa, malapit na yung Eid natin, pero may mga kapatid tayo, nag-i-Eid na sila, nauna na sila sa atin. Baka group 1 sila. Baka may sarili silang grupo, tapos ay group 2. Lagi natin tatandaan, papunta mo sa pamantayan natin sa Ramadan, kami lang sa syurot ng kondisyon Ramadan, ay ano yun? Yung dukhulo, magpasok ng waktu. Pagpasok ng waktu. Sinabi natin, di ba ang unang pamantayan sa ibada, hindi ka pwede mag-imbento ng ibada, hindi ka pwede mag-imbento ng sabab sa ibada, hindi ka pwede mag-imbento ng sifat ng ibada. Hindi ka rin pwede mag-imbento ng number ng ibada. Ilang rakat yan, ilang kilo yan. Number yan. Diba? Yung quantity. Hindi ka rin pwede mag-imbento ng ibada sa kanyang oras. Pwede ba ako magsala ng duhur ng 11? Hindi pwede. Kung gustuin ko, group 1 ako. Hindi sa atin yung batas. Di ba? Si Allah nagdeklara ng dapat magsala ka gantong oras. Kabilang sa kondisyon ng ibada para tanggapin ni Allah Ta'ala ay dapat pumasok ka sa kondisyon. At kabilang sa kondisyon ng ibada ay pumasok ka sa kanyang oras. Yung sala may oras. Yung Hajj may panahon. Yung Ramadan, ganoon din. May umpisa, may katapusan. At dito ang pamantayan sa Ramadan, faman shahida minkum ash-shahr. Kapag na-witness nyo, nakita nyo ang buwan ng Ramadan, mag-umpisa kayo. Kailan nyo tatapusin yung Ramadan? Binanggit din sa hadis. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ. Mag-fasting kayo kapag nakita nyo ang buwan at mag-id kayo kapag nakita mo na rin. Kasi pamantayan ng oras. So kailangan natin, Ustad, susunod tayo sa pamantayan na yun. Kailangan sumunod din. Kung ganun lang din, saan nag-id na ako ngayon? Kung susundin ko yung sarili ko. Hindi pwede na maunang isang tao at hindi pwedeng mahuli. Dapat pamantayan sa oras. Kahalin tulad, hindi ka pwede magsala ng asal ng alas 2. Hindi ka rin pwedeng malik ng alas 4. Ay dapat kung ano lang yung sa takdang oras. So ganun ang patungkol sa pagsala ng Eid. Kaya nga tayo nagkakaroon ng moon sighting. Di ba? Moon sighting tayo. So, dinidiscuss natin palagi yung moon sighting na yan para hindi malito yung tao, para hindi magkanyang-kanya. So, yun ang basihan natin. Tinuruan tayo ng Islam na magiging basihan natin yung moon sighting kapag tayo ay nagpapasok sa Ramadan at kapag katapusan din ng Ramadan. Katapusan din ng Ramadan. Kasi kapag hindi mo kinumpleto yun, halimbawa, nauna ka nag-Eid, hindi ka naggantay ng moon sighting, hindi makukulang yung Ramadan mo ng isang araw. Diba? Obligado yun. Ang obligado kapag iniwan mo, magkakasala ka. Tama. Magkakaroon ka ng utang, nasisingilin ka ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay patungkol sa mga bagay na pagkukulang mo sa obligado. Ang mga wajib ay yan ang unang itatanong sa atin ni Allah Ta'ala sa kabilang buhay. Kung kapag nagkulang ka, paano mo kukumpletohin yun? So, hindi dapat tayo magkaroon ng kamalian sa mga ganyang mga bagay. Kaya nga, binigyan tayo ng basihan ng Islam patungkol sa ating ibada para hindi tayo mahulog sa kamalian, lalo na sa mga obligado na ipinagutos sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.